Muli po ay magandang hapon at purihin po ang Panginoon sapagkat kanina pong 12 midnight ay nagtapos na po yung ating prayer and fasting. At napakabuti po ng Panginoon because we were given opportunity to pray for our nation, to pray for our church, to pray for every family. Kasama po kayo din sa aming ipinanalangin. At on a personal level po ay pinanalangin ko rin po yung ating school, yung Keruso, na yung mga magulang, pinanalangin po kayo, yung mga bata, na kayo po ay lukuban ng banal na dugo ni Jesus, at patnubayan, ingatan, at pagpalain. At yung pong ating mga anak, sila po ay talagang igrat ng Panginoon ng wisdom that is coming from the Holy Spirit. At alam niyo po, meron din po akong testimony during that prayer and fasting. Kasi po, usually po ay nagsusulat po doon kung ilang days na magpapas. So ako po ay hindi sumulat sapagkat ako po ay nananalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw na po yung magsabi sa akin kung kailan ako hihinto. Kasi po ako ay na-assign ng Thursday night para mag-share po ng message. At ako po yung preacher ngayon. Sabi ko, 2 araw lang yung matitira. Medyo tawag dito, kapos na. So ako po ay nahandong po sa ganoong panalangin at kasi po last year, yung after 3 days po ng fasting ay yung sikmura ko po ay parang may gumuguhit na maasim. Ganun po siya. Pero this year, ay nakita ko po na may ginawang pagbabago ang Panginoon. Sapagkat nung pong Wednesday, nakatatlong araw na po ako, ay sabi ko wala pa ako nararamdaman. At katunayan po nung Wednesday night, umuwi po kasi ako para doon matulog. Nung Wednesday night, ako po ay nanaginip. At ang napanaginipan ko po ay ako daw po inahina ng ganitong kalaking lechong kawali. Tapos ako po nagulat, sabi ko, teka muna, fasting ako eh. Buti na lang pagdilat ko ng aking mga mata, nakahiga pala ako sa bed. Ibig sabihin, panaginip lang pala. And then the following day, Thursday, Friday night, ay nanaginip din po uli ako na ako daw ay pagbababa ako sa amin po, dadaan ako doon sa dining table, ay may mga pagkain doon, ako ay kukuha ng mga ilang subo. At pag naisubo ko na, maiisip ko uli na, teka muna, prayer and fasting namin eh. Buti na lang pagdilat ko uli, nakahiga pala ako sa kama. Ibig sabihin, hindi pala siya totoo. Pero alam niyo po, sabi ko, minsan nabanggit yun ni Pastor Anthony na siya daw ay pinapakain ng Diyos sa panaginip. Sabi ko, ganoon din yung nangyari sa akin. Pinapakain ako ng Diyos sa panaginip. And then truly enough, nalampasan ko po natapos ko po yung 6-day prayer and fasting na wala po ako naramdamang yung pag-asig na sikmura. Sabi ko, Panginoon, mabuti ka talaga at talagang yan po yung gusto mo, kaya tinapos ko po yung 6 days na prayer and fasting. Tingnan niyo po yung mukha ko, mukhang nangangalumatapahan ko na yun. But you know, the Lord is good at meron po siyang ginawang malaking pagbabago doon po sa pag-participate ko sa prayer and fasting. Kaya, sige po, minsan pa, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And today, this afternoon, ay may kinalaman po sa pagbabago ang mensahe po ng Panginoon. At kung ating pong titingnan, ito po yung mga bagay po na kung titingin po tayo sa paligid, sa ating paligid, ay marami po tayong mapapansin ng mga pagbabago. Whether it be for good or for bad. Basta may mga pangyayari. Katulad po nito, alam niyo po ba kung ano itong nasa larawan na ito? Yan daw po yung unang computer, isang kwarto po, malaki. At meron din pong mga bagay na marahil nasa ating pangtahanan at tinatabi natin for sentimental values, kagaya po ng mga bagay na yan. Ayan, di ba? Sino po ba meron pa yung bagay na yan sa ating tahanan? Hindi po ba? Ay, huwag na po kasi malalaman yung edad natin. Pag tumaas. So, that was yan po yung mga modern musical and gadget po, di ba? Yan po yung very advanced during those times. Pero ngayon po, yan po ay wala na at siya po ay pinalitan na ng ito po. Yan. Ano po yan? Di ba? iPad. So yung mga kayang gawin po ng mga iyon, pwede nang gawin
gawin ito. Ang manipis na po siya at maliit. And also, another gadgets. Ayan. Sino po ba nakakaalala pa niyan? Di ba, pag meron ka doon, yung, di ba, sikat na sikat ka rito, tutulog, tataas ang nakaganoon tayo, di ba? Meron kang tutut, di ba? At saka, yun po yung, ano po yun, yung cellphone. Pag doon meron pang nakabitbit yan, yung meron sasakay sa bus, may sasakay sa jeep, sikat na, ano yan, parang pinagmamalaki niya yan na siya ay merong modern gadget, yung cellphone. Eh, ngayon ka kaya magdala niyan? Ano kaya mangyayari? Pag dinala po itong bagay na ito. Pero ngayon po ay, ibig sabihin, yan po ay mga, siguro po more than 10 years or 20 years ago, di ba? Ngayon po, wala na rin po siya at pinalitan na lang ng simpleng, hindi pala simple, ng maliit na cellphone. At yung kayang gawin po ng dalawa na yun ay higit pa sa nagagawa po nitong mga bagay na ito. At maging sa loob po ng ating tahanan ay marami po tayong mapapansin na pagbabago. Tulad po ito. Yan, dati po ay, di ba, yung ating television, ang kapal. Kaya yung pusa, ay ginagawa niya pong condominium, yung ibabaw ng television. At sarap na sarap po siya matulog, di ba? Pero ngayon, eto na siya. Yan. Mahirap po matulog na ganyan. Di ba? Kaya siya matulog na nakaganon. Ayan. So, yan po yung mga pagbabagong nakikita natin sa loob po ng ating tahanan. Ito pa po, tingnan natin. Ayan. Dati po, yung pong may-ari at nanonood ng television, siya po yung payak. At yung television ay napakalapag. Eh ngayon po, ganito na. Ayan, nagkapalit na po. Tumpala yung nanonood, nangayayan po yung television. So, those are changes that is taking place around us and even inside our houses. Kaya po, sa hapon na ito, allow me to share with you the message of God. And if you have your Bible with you, let us open in John chapter 5, verse 5 to 15. And verse 5 says, "Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there, and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, 'Do you want to be made well?' Verse 7, the sick man answered him, 'Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me.' Jesus said to him, 'Rise, take up your bed and walk.' Verse 9, and immediately the man was made well, took up his bed, and walked, and that day was the Sabbath. The Jews therefore said to him, who was cured, 'It is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed.' He answered them, 'He who made me well said to me, Take up your bed and walk.' Then they asked him, 'Who is the man who said to you, Take up your bed and walk?' But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, a multitude being in that place. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, 'See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you.' The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well." Tayo po yung sandaling manalangin at hilingin natin sa Panginoon ang kanyang patnubay sa ating pong pag-aaral sa hapon na ito. Panginoong Diyos, sa iyo po ang nanggagaling ang lahat ng karunungan. At sa hapon na ito, kami po'y humihiling ng iyong karunungan, Panginoon, pangunawa upang aming maunawaan ang iyong banal na salita. Panginoong Diyos, mangusap ka nga po sa amin sa hapon na ito at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu Santo, Panginoon, tulungan niyo po kami na maunawaan ang salita mo. Buksan namin ang aming puso, aming isipan, Panginoon, upang tanggapin po namin ang mga pagpapala na nanggagaling po sa banal ng Espiritu Santo at sa iyong salita. Salamat po, Ama, at sa hapon na ito, ikaw lamang po ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, minsan pa, palakpakan natin. Alam niyo po, ito pong ating binasa ito po ay may kinalaman po sa chains. Yan.
yan. Sino po ba may gusto ng pagbabago sa buhay? Amen. Di po ba? At that was the topic of our message, and the title is that time to change for the better. So hindi lamang po change, but it is changing for the better. Now alam niyo po sa ating binasa, God gave us 3 principles to change for the better. At ano po ba yung 3 bagay na ito? Ito po ay nagsisimula sa 3 letter D para po madali po nating maunawaan, madali po nating matandaan. So nagsisimula po siya sa 3 letter D. Yung una, ito po ay decide. We have to make a decision. So going back to the verse that we have just read, in verse 5, sabi po dyan, now a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, do you want to be made well? Siguro po bago natin siya balikan ay allow me to give you a short background of what is happening and where it is happening. So ito po daw ay balik po tayo sa verse 1, sa unang mga talata po. At ang sabi diyan, after this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now, there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew, Bethesda, having 5 porches. So, yun daw pong lugar na pinangyarihan, ito daw po ay tinatawag na in Hebrew, siya daw po ay tinatawag na Bethesda. At yun daw pong Bethesda ay nasa Jerusalem by the sheep gate. Nasa Jerusalem siya by the sheep gate. At kung titingnan po natin yung larawan ng lugar po, ay ganito po yung ating makikita. Ayan po siya. At mapapansin po natin doon sa bandang itaas, ay nandoon po yung temple. Yung temple na kung saan doon po sila nag-worship, doon po sila gumagawa ng sacrifice. At yun pong dalawang brown ng may bubong, yun daw po yung pool of Bethesda. At yung nakikita po nating maliit na, hindi pala maliit yun, yung gate, yun po yung tinatawag na sheep gate. Sapagkat maging noong lumang tipan, kapag sila po ay mag-o-offer, may sacrifice po sila, animal sacrifice, ay doon po sila dumadaan sa sheep gate. Doon po dinadaan yung papunta po doon sa temple. At diyan po nangyari, ito pong kwento na ito, dito sa John chapter 5. At nung araw po na yun, ay pagpapasok ka daw doon sa loob ng pool ng Bethesda, ito po yung ating makikita. Yan daw po yung pinakamalapit na illustration po ng artist. Pag pumasok ka doon sa loob, ay ganito po yung ating makikita. At ang sabi po ng verse 3, in this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. So yung ating pong Panginoon, nung siya po ay pumasok doon, ganyan po yung kanyang nasilayan. Sabi po ay multitude, great multitude of sick people. Nakita po niya dyan. At ano po yung mga karamdaman nila? Meron daw pong bulag, merong lame, at meron pong paralyzed. Kaya, kung ikaw po'y papasok dyan, kung nabuhay ka po ng panahon yun, talagang siguro, naku po, parang hindi maganda yung tanawin. Sapagkat napakarami nila. Now, going back to verse 5, sabi po dyan, now, ano po yan? A certain man. Ibig sabihin po, sa karamihan po ng mga tao, nung pumasok yung ating Panginoon, siya po ay nag-focus sa isang tao, sa isang lalaki. At iyon lang po ang kanyang inasikaso. Pinansin ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, naalala ko tuloy na once in a life ay kayo po at ako, once in a life ay pinansin po tayo ng Diyos ng ating Panginoon. Sa karamihan ng mga tao sa ating paligid, sa labas,
Sa ating pinagtatrabahuhan, hindi mo ba napansin yung kapatid na ikaw ay pinansin ng Diyos at ikaw ay iniligtas niya, kaya ikaw ay narito? Amen po ba yun? Sige ba, palakpakan natin ang Panginoon. Pinansin po siya sa karamihan. At ngayon siya po ay napansin, sabi ng ating Panginoon, meron po siyang tanong. Sabi niya, do you want to be made well? Gusto mo bang ikaw ay mapabuti? Gusto mo bang ikaw ay gumaling? Yan po yung tanong ng ating Panginoon. A question specially formulated para po sa Kanya. Alam niyo po, ito pong tanong na ito po ay nangangahulugan ng pagbabago. Bakit po? Kasi sabi po dyan, he had been in that condition a long time. Siya daw po ay nasa ganong sitwasyon, nasa ganong kalagayan for a long time, kaya kapag po sumagot siya at sinabi niyang yes, it will entail change. God, Jesus Christ our Lord, will change his life for the better. And he has to make a decision. Kailangan po siyang gumawa ng desisyon. Kaya lamang po ay maraming bagay sa kanyang buhay na mahihirapan siyang magdesisyon. Una po, ano po yung kanyang pwedeng maging dahilan para hindi mag-decide? Ito po yung pagkasanay, yung accustomation. Bakit po? Kasi sabi po dyan, he had an infirmity for 38 years. Nasanay na po siya. Sa loob ng 38 taon, na ganyan po yung kanyang kalagayan, marahil sanay na po siya. He was now expert dun sa kanya pong kalagayan. Sapagkat na-master niya na po yung dapat niyang sanayin sa loob po ng 38 taon. Meron po ba dito nagkasakit na ng 38 taon? Wala, di po ba? Kasi yung nga lang 5 araw, 3 araw, hirap na eh. Pero ito pong tao na ito, siya daw po ay, he had an infirmity for 38 years. Kaya marahil po ay, dahil sanay na po siya sa ganyang kalagayan, it is difficult for him, nasanay na siya, mahirap na siyang magdesisyon para siya po ay magbago. Napakahirap na yun. Marahil po ay, sa loob ng 38 taon ay, meron na siyang posisyon sa paghiga na komportable na po siya doon at himbing na himbing ang kanyang tulog at kapag nagbago yung kanyang posisyon, mahirap po siya makatulog. Di po ba tayo may ganoong sa ating pagtulog, meron tayong posisyon na na tayo po'y relax na relax at pag nagbago, hirap po tayo matulog. Pero this man, siya po ay, ibig sabihin, nasanay na siya for 38 years. Kaya yung una po ay sabi ko, ba't kaya kailangan pang tanungin ng Panginoon kung gusto niyang gumaling? Samantalang nahando na nga siya sa ganong karamdaman for 38 years. At nung akin pong binabasa, when I am reading along the line, yan po yung pinakita sa akin ng Panginoon kasi baka nga nasanay na at ayaw niya lang magbago. Alam mo nyo po, yan po ang karaniwang problema ng mga tao, even today, sa ating pong kapanahunan. Marami pong mga tao ang nakasanayan na yung isang bagay, kaya hirap na po silang magbago. Sabi nga po ng isang manunulat, sabi niya, kapag daw yung isang bagay ay ginagawa mo ng 30 to 40 times, yun daw po yung magiging habit mo na, yun ay magiging lifestyle mo na. Pero ito pong tao na ito ay 38 years. Yung gawin mo isang bagay ng 2 months, that will be 60 times, di po ba? So, gaano bang maraming 60 times o 40 times yung 38 years? Kaya marahil po ay itong tao na ito ay expert na po siya doon sa kanyang kalagayan. Kaya ang hirap magdesisyon para po siya ay magbago. At ganoon din po tayo. Ganoon din po sa ibang mga tao na nahihirapan po silang mag-decide magbago sapagkat nakasanayan niya. Panginoon, ganito talaga ako. Guwapo na talaga ako sinilang kaya hindi na pwedeng magbago yan. Napakaganda ko. Nung ako'y sinilang, kaya ganito na ako. Ganito na kasi yung ugali ko Hindi ko na to mababago.
iba sa atin ay meron tayong galit sa ating mga kapatid for a long time. Galit tayo sa ating mga magulang for a long time. Galit tayo yung mga magulang, galit sa kanilang anak for a long time. Galit tayo sa ating mga asawa for a long time. Nakasanayan na natin na hindi tayo nagkikibuan pag sa loob ng bahay. Because we are used to doing it. So that the Lord is asking that man, do you want to be made well? Eh, Panginoon, ganito na talaga yung ugali ko, ganito na yung karamdaman ko, ang hirap ng magbago. But just to say, the Lord is asking that man, do you want to be made well? Now, another reason para po itong tao na ito ay hindi magkapag-decide ng yes. Sabi po sa verse 7, the sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. So, alam niyo po itong tao na ito, sa katagalan niyang siya ay may karamdaman for 38 years, ito po yung nakapag-develop na sa kanya ng accusation. Paninisi. Kaya nung tinatanong po siya, ang tanong po sa kanya ng ating Panginoon, do you want to be made well? Ano po ba ang pwedeng isagot doon? It is answerable by yes or no. Tama po ba yun? Tinatanong ka, gusto mo bang gumaling? Ang pwedeng isagot ay yes or no. But ang sagot niya po, eto po, paninisi. Because 38 years is really a long time. Kaya, yung kanya pong pagsagot ay merong tono ng pagpaninisi. Sabi niya, sir, teka muna. Kasi walang taong tumulong sa akin eh. Iniwan na siguro siya ng kanyang mga kaibigan. Iniwan na siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Kasi for 38 years, ganoon eh, walang nangyayari. Kaya, na-develop na po sa kanyang sarili na siya po ay manisi na lamang. And another reason that will stop him to decide. Tuloy po natin sabi dyan, but while I am coming, another steps down before me. Siguro naman po ay nagtatry po siyang kumilos. Di po ba? Pwede naman siyang gumapang. Pwede naman magpagulong-gulong. Pagka nakita niya yung tubig ay parang hinahalo na. Kaya lang sabi niya po ay, but while I am coming, sabi niya, habang iniisip ko pa lamang na ako'y pupunta doon, sabi niya, another steps down before me. Kaya, another thing na na-develop na po sa kanyang buhay, yan po, nawala na po siya ng interest. Nawala na po siya ng gana na siya po ay pumunta pa doon at siya po ay gumaling. And those are the things that will stop him to make a decision. Sapagkat iniisip pa lang niya, mahirap na. How can you decide with the premises na iniisip mo pa lang yung bagay, napakahirap na. Pero just the same, siya po yung tinatanong ng Panginoon, do you want to be made well? Gusto mo bang magbago yung kalagayan mo sa iyong buhay? Pakikalabit nga po yung katabi niyo kapatid. Kapatid. Bago ka na. Bago ano muna. Thank you. Alam nyo, ganun din po ang tanong sa atin ng Panginoon, di po ba? Do you want to be made well? Now, another principle. Ito po ay 2. Ano po yung dapat gawin? Let's go back to verse 8. Sabi po sa verse 8, Jesus said to him, rise, take up your bed, and walk. Ano yung pinapagawa ng Panginoon? Sinasabi po, do what Jesus said. Gawin mo yung sinabi ng ating Panginoon Yesu Kristo. At alam niyo po kung ating titingnan at i-analyze o i-assess, yung magdi-decide ka sa isip mo at i-consider mo yung mga sitwasyon, ang hirap na eh. Ngayon, eto, pinapagawa pa sa iyo. You have to act now on your decision. You have to make a step. Kailangan ng kumilos.
sinasabi sa kanya ng ating Panginoon? Sabi po dyan, ano yung una? Yung sinasabi po ng ating Panginoon, pwede niya pong hindi sundin kasi mahirap. Yung bagay po na yan ay it will entail so much difficulty. Ano po ba yung unang sinasabi? Sabi diyan ay rice. Yun daw po yung unang gagawin niya. Rice. Tanong po. Tanong lang po. Yung bang pagbangon na yun ay madali o mahirap? Para po sa kanya. Let us imagine that that person was lying on his bed for 38 years. Kaya, yung pong pagbago na yon ay hindi po madali. Naalala ko nga po nung ako ay, nung bata po kasi ako, madalas po ako na nagkakasakit yung trangkaso. Yun po yung ayaw kong sakit sapagkat, di ba, ikaw ay lalagnatin, pagkatapos ay nakahiga ka, nandun ka lang, at pag ikaw ay babangon na, di ba ang hirap yung nahihilo-hilo ka, parang napakahirap bumangon. Eh, yun po yung mga 3 days or 5 days ka lang na may sakit. Eh, ito po, 38 years. Kaya yung pong pagbangon doon sa kanyang hinihigaan, eh, hindi po biro yun. Talagang napakahirap. Talagang hindi mo iisipin gagawin. O iisipin mo pa lamang, hindi mo na gagawin sapagkat napakahirap dahil for 38 years ay ganoon po yung kanyang kalagayan. And then another thing, sabi po dyan, take up your bed. Dumali po ba yung buhay o humirap lalo? Yung pong pagbangon ay mahirap ka. Pagkatapos, ito po ay bibit-bitit mo pa yung iyong higaan. Hindi ko nga po alam kung anong klaseng materyales yung pagkakagawa ng kanyang higaan. At baka yung kanyang higaan ibig sabihin, sa tagal ng panahon, baka yung manibis niyang higaan kumapal na rin dahil sa sobrang dumi. At napakabigat ng buhatin. Pero ang sabi po sa kanya ng Panginoon, rise, take up your bed. At hindi po doon natapos. Ano po yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya? Sabi diyan ay, walk. Lalo po atang humihirap yung buhay, di po ba? Lalong nadadagdagan yung paghihirap. Sapagkat mahirap na yung ikaw ay bumangon, ngayong buhat mo pa, tapos lalakad ka pa. You have to walk, nabitbit mo yung higaan. Kaya naman po, mahirap, napakahirap para po sa kanya na gawin o sundin yung sinasabi ng ating Panginoon. And that could be his reason, main reason for not doing. And it is very valid. Pangalawa po, sabi po sa verse 9, and immediately the man was made well, took up his bed, and walked. And that day was the Sabbath. So, another reason para hindi po siya umakbang o gawin yung sinasabi ng ating Panginoon. Ito po yung kanilang tradisyon. Sapagkat ito daw po yung nangyari nung araw ng Sabat. At talaga po sa araw ng Sabat ay mahigpit. Mahigpit pong pinagbabawal na sila po ay magtrabaho. At yung pong pagbitbit at paglalakad, yun po ay considered na working. Kaya ibig sabihin, hindi lamang po siya pinipigilang sumunod ng kahirapan sa pagsasagawa nito, kundi tradisyon, marami siyang kaaway. Marami siyang makakasisita sa kanya at siya ihuhulihin at pwede pa siyang sa kanilang batas, pwede po siyang maparusahan ng mabigat. Because Sabbath was meant para sa kanila na ito ay wala kang gagawin. And that took place during the Sabbath. Kaya naman po, bagamat mahirap, ano po ang ginawa niya? Eh, siya po ay sumunod. At ano po nangyari? Ang sabi po, the man was made well. Ang buti ng Panginoon, di po ba? The man was made well, and it took, sabi po dyan, immediately. Isipin niyo po yun, nung siya po yung nag-design, mahirap mag-design, mahirap sumunod, pero siya po yung gumawa.
Kaya, siya po'y ginantimpalaan ng ating Panginoon. Immediately, the man was made well. Praise the Lord. Alam niyo kapatid, kapag pala tayo ay tutugon, di po ba? Hindi sinasabi ng ating Panginoon na madali, pero pag tayo tutugon at haharapin natin yung mga balakid na yon, kung gusto natin magbago for the better yung ating buhay, God will also make us well. Gusto mo ba yung kapatid? Diba? Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, gusto mo ba yun? Kaya mo ata eh. But you know, dito ko po nakita na yung pala ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin na ang ating buhay ay magbago for the better. Kasi po, if you will notice, meron po ba kayong meron pa tayong nabasa? Kung gusto, siguro po, pag uwi nyo sa bahay, basahin nyo po uli yung kwento. Meron bang sinabi yung lalaki na, "Yes, Lord, I want you to make my life well"? Wala, di po ba? Wala. Pero alam nyo, ang ginawa ng Panginoon sa kanya, siya po ay pinagaling. Siya po ay pinagaling at yung kanyang buhay, for 38 years, na siya po ay nakahiga, nagbago, for the better, immediately. Kaya kapatid, kung gusto mo rin yun sa buhay mo, immediately, you have to decide. You have to do what Jesus Christ is telling us. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo po, another D po, at dito po tayo magtatapos. Another D, ito po yung the floor, o kamuhian. Ano po ba yung ating dapat na kamuhian? Sabi po sa verse na ating babasahin in verse 14, "Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, 'See, you have been made well. Sin no more, lest the worst thing come upon you.'" Ano po daw yung dapat kamuhian? Ito po yung kasalanan. Short of saying, Jesus Christ, it is short of saying na kung gusto mong magpatuloy na ang iyong buhay ay magbago for the better, sin no more. Alam niyo po, ang isang bagay pong napansin ko dito sa tao na ito, matapos po siyang gumaling, ito po yung sinasabi doon sa unang bahagi. Sabi po doon, "Afterward, Jesus found him in the temple." Nung siya po ay gumaling, siya po ay tumuko sa bahay-sambahan. Marahil gusto niya po, dahil siya po yung kanyang buhay na dati ay hindi maganda, ito'y naging mabuti, siya'y bumalik. Kasi po nung araw na siya'y gumaling, ay umalis agad ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat baka magkagulo yung great multitude. At ibig sabihin po noon, nung siya'y gumaling, nagkahiwalay muna sila, and then afterwards, sila po ay nagkita doon po sa bahay-sambahan, sa templo. Ibig sabihin, itong tao po na ito, nung tinanggap niya yung pagpapala na yun, yung kagalingan na yun, yung pagbabago na yun, hindi po siya nakalimot sa Diyos. Siya po ay pumunta sa bahay-sambahan upang magpasalamat at para siya po ay sumamba sa isang Diyos na makapangyarihan. Alam niyo po, kasi minsan nakakalungkot na maging sa ngayon, di po ba, sa ating buhay. Kapag tayo ay tumanggap ng pagpapala, kagalingan, blessing, minsan po nakakalimot tayo. Nalilimutan natin na, ay galing pala to sa Diyos. Siya pala nagpagpala sa akin, siya pala yung nagbago ng buhay ko. Kaya pakialamin niyo po yung katabi niyong kapatid. May amnesia ka ba? Amnesia ka ba? Dito, napakaganda po ng puso nitong lalaki na ito. Sapagkat after receiving healing, siya po ay bumalik sa tahanan ng Diyos. Hindi po siya bumalik sa kasalanan. Hindi po nung binago yung kanyang buhay, okay, balik sa dating gawin. Balik sa nightlife. Balik sa bisyo. Sapagkat malakas na naman ako. But this man
he did not forget God. He went to the temple at ako po'y natutuwa sapagkat nakita siya ng Diyos. Di po ba si Jesus nakita uli siya doon sa loob na ng temple. Hindi na sa Bethesda, sa loob na ng templo. At marahil siya po ay nagpupuri sa Diyos, natutuwa at nagpapasalamat. Praise the Lord. Sige nga po, minsan pa, bigyan natin ng palakpak. Now, ilang talata na lang po bago tayo magtapos. Now, going back to verse 2 ng chapter 5. Sabi po dyan, now, there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda. Alam niyo po yung daw Bethesda, ito daw po ay, dalawa daw po yung meaning nito. Yung una, ito daw po ay house of mercy. Ibig sabihin, tahanan ng awa. At saka, house of grace, tahanan ng biyaya. Alam niyo po, during the Old Testament times, until na pumunta po doon yung ating Panginoon, yun daw pong pool of Bethesda na yan ay hugasan. Hugasan ng maruming tupa. At bago i-sacrifice yung tupa, siya ililinisin doon at dadaan po doon sa sheep gate at saka siya po ay i-offer doon sa temple. Yun po yung kanyang kalagayan. Pero, nung araw po na yun, kaya ang sabi nga po dyan ay now. Yun po, kung makikita natin, di ba? Now. Nung araw na yun, nang tumuntong doon sa lugar na yun ng ating Panginoon, nagbago na. Binago niya for the better yung lugar. Ito po yung naging house of mercy. Yung dating hugasan, naging house of mercy at saka house of grace. Tahanan ng awa at saka biyaya. Now another verse, in verse 5, sabi po dyan, now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Again, the word now. Jesus Christ our Lord, when He entered that place, now, meron pong nangyaring pagbabago muli. Hindi na po dun sa lugar, kundi po dun sa isang tao. Sa isang tao na may karamdaman for 38 years. And then, another verse, in verse 9, sabi po dyan, and immediately, the man was made well. Take note po yung salitang immediately. When that man who was sick for 38 years decide and act, do, immediately, sabi po dyan, the man was made well. Alam niyo po mga kapatid, ako'y naniniwala rin, when we decide, when we act, doon po sa mga bagay na gustong pagawa sa atin ng Panginoong Jesucristo. At kung gagawin po natin yun ngayon, ako po'y naniniwala na yung nangyari po dito sa tao na ito ay pwede rin mangyari sa atin. Ngayon. Ngayon po. If we are going to decide, if we are going to act on what He would like us to do. Kaya yung tanong din ng ating Panginoon ay magpasa hanggang ngayon. It is still valid and it makes a lot of sense. Do you want to be made well? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin.